Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast with Life with Dante N. Ano na niya, Mr. Maravillas, yung boxing match. Wala na po. Bukas na yon. Imposible nang mangyari pa kasi tumakas na si Basti. Anyway, pag-usapan natin kasi napakaraming mga reactions dito at mga lessons na dapat nating matutunan sa pagyayabang ni Baste. Inom muna tayo ng tea para mainitan yung ating sikmura. Pero kahapon, na-interview ng media si Pulong, nagyabang pa rin. Ito, sabi rito sa balita, ibigay ko po sa inyo. Torre, posibleng mamatay kapag napuruhan ni Baste, sabi ni Pulong. Paano mapuruhan na hindi pa nga nagsisimula yung laban? Talo na si Baste, tumakas. Di ba? Sabi ni Deo Makalma, tiyupian niya, pumusta pa naman ako. Yung veteran broadcaster ng DCRH, pumusta pa naman niya ako kay kay Baste. Natiyupian niya, tumakas, lumipad pa Singapore mga kababayan si Baste. Sabi ni Pulong kapon, kung seryoso siya, mag-sign muna ng waiver. Kung mapuruhan siya mamatay, mapriso ang akong igsuon. Pag magpirmahanay sa sila sa abogado, mas maayo na puro man kaha sila isog, sabi ni Pulong. Kay General Nick Torre, hindi man pwedeng hindi maisog si General Torre. General yon, pulis. Hindi man pwede yung magpulis ka. Pagkatapos, hindi ka matapang. Kailangan sa pulis, sundalo yan Kailangan sa pulis talagang matapang. Pag hindi ka matapang, huwag ka na magpulis. Di ba? Natural sa pulis kasi doon sila po training na maging matapang. Ang motto nila ay to serve and protect. At kahit yung buhay nila, kaya nilang ialay para sa bayan. So, wala kang dapat ipag-alala, Pulong. Kung halimbawa mapuruhan, sabi mo, si General Torre, ready dyan si General Torre. Ang hindi pala ready, yung kapatid ninyo po, kaya yung sinasabi mo yung puro kayo isog, hindi yun totoo sa inyong kapatid kasi lumipad. Di ba? Ang totoong maisog, mga kababayan, si General Torre, kasi despite sa kanyang edad, 54 anyos, he never blink. Di ba? At naganda siya talaga. Naka 10 rounds doon sa Krami, tumakbo. At siya na nag-initiate, talagang desidido siya. Siya na yung nag-initiate na ipaayos yung nagsiset up na ng boxing ring doon sa Rizal Memorial Coliseum. Kasi sabi ni General Torre, mag-show up man siya o hindi, dumating siya o hindi na talaga darating, lumipad na nga pa Singapore. Tuloy ang boxing match. Ewan ko kung sino na lang yung magiging kalaro doon ni General Torre. Baka si Diwata. Kasi nakita ko si Diwata, nagpa-practice na rin si Diwata. Baka kumuha na lang po ng ka-sparring si General Torre. Kahit sino sa kanyang mga pulis na marunong mag-boxing para siyempre may entertainment before na mag-deliver ng ayuda. Kasi fundraising, mapoprostrate po yung mga spectators. Di ba?
Sabi dito sa balita, kasabay nito sinuporta naman ni Representative Duterte ang binigay na kondisyon ng kanyang kapatid na bago sila maglaban ay dapat magpa-hair follicle drug test muna ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Malinaw na, no? Malinaw na nagbigay ng kondisyon si Pulong na siya yung nagamon. Pagkatapos siya yung magbibigay ng kondisyon. Dapat walang kondisyon. Nagamon ka. Kung ikaw yung hinamon, okay, pwedeng magbigay ng kondisyon yung hinamon. Pero pag ikaw yung naghamon, pagkatapos kinol yung paghamon mo, tapos bigla kang magbibigay ng kondisyon, ang ibig sabihin niyan, talawan. Di ba? Kaya tama itong analysis ng isang netizen. Sabi dito, Pinoy Rap Radio, kapag duwag, ang daming excuses. Sabi ni Bung Pascual, ganun talaga. Maghahamon tapos dami dahilan, pati mga taong nananahimik. Idadamay pa. Aminin na lang na duwag ka talaga. Matapang lang sa bunganga. Ayan, sabi dito. Basahin ko sa inyo. Morning Coffee Thoughts. The fist fight that backfired. How Baste Duterte lost before he even threw a punch. Hindi pa nagsisimula yung suntukan. Talo na. Won by default sigurado bukas. Mga kababayan, si General Torre, handa pa naman yung GAB. Nag-ready na yung GAB ng rules. Yung Games in Amusement Board. Ready na sila. Yan o. Look, the Games in Amusement Board and PNP Makati meet to coordinate on the proposed charity boxing match between PNP Chief Nicolas Torre, the third in Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte on Sunday, bukas po. Para safe po, walang madisgrasya, walang mamamatay. Nag-set sila ng rules. Nag-meeting kaagad, biglang lumipad si Basti. Wala na. Ginawang katatawanan ni yung sarili niya, ni Basti. At buong pinahamak, pinahiya yung buong pamilya niya, pati mga taga Davao. O diba? Tama itong analysis. The fist fight that backfired. How Basti Duterte lost before he even threw a punch. Sabi dito, Basti Duterte challenged General Torre to a fist fight, thinking it would make him look tough. Instead, it turned into a political mess that cornered him. Sabi niya dito, I was just trying to eat lunch when I saw it on my feed. Basti Duterte challenged General Nicolas Torre to a fist fight. What the fuck was he thinking? Seriously, does he even think? Does nobody around him give him advice? Not even one voice of reason saying, Mayor, baka gusto mo munang pag-isipan yan bago ka maghamon ng suntukan. Wala man po, kasi lahat ng mga nakapaligid sa kanya, napakataas ng tiwala, napakalaki ng tiwala na maiisog sila. Kasi yun ang pinoproject ng mga Duterte ever since na sila mga maiisog. Yung image na yon, nadurog kahapon. Yan na image na yan ng mga Duterte. Dinurog mismo niya, nang lumipad pa Singapore. Nag-crumble. So, hindi mo masisisi yung mga nakapaligid kay Baste. Wala man lang nag-advise. Walang kumontra kasi yung image niya. Very tough, macho-macho. Pagkatapos, nababalutan ng tattoo, mga kababayan, yung kanyang katawan. Kaya sabi ni Jerry Baha, actually, tayo yung unang nagsabi, sayang yung tattoo. Paano yung mga supporters niya? Napahiya. Kasi yung tiwala ng mga supporters niya, siya yung nagamon. Kaya walang kumontra sa mga supporters niya. Kasi bata pa, 37 years old si Basti. Kinol ng 54 anyos na general na do or die.
Nagkamali siya ng hinamon, mga kababayan. Sabi dito po, wala man lang anya na nagsabi, Mayor, baka gusto mo munang pag-isipan yan bago maghamon ng suntukan. Because here's the thing, whatever the outcome of this stunt, Baste Duterte loses. And not just in the headlines. This whole mess, it's a political trap dressed up as machismo. The kind you walk into when you confuse public service with pride and when no one around you has the guts to say, that's a dumb idea. Here is why, sabi niya. Una, yung age gap, a fight that was never fair. Let's get the basics out of the way. Basti Duterte is 37, General Nicolas Torre is 55. 18 years apart. Now, let's say the fight actually happens. If Basti wins, he's the younger guy who just beat up someone old enough to be his tito. That is not toughness. It's bullying. And for a family already known for barumbado politics, this just reinforces the stereotype. Walang panalo po. Halimbawa pa, napuruhan niya si General Torre at namatay. Yan ang fear ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong. Alam ko naman ang intensyon niya para makaiwas. Sasabihin nila na umiwas si Baste para baka mapuruan, mamatay, mapriso pa. Hindi man po pwedeng gawin na justification yun kasi police si General Torre. Ang police po andang mamatay sa anumang laban. Di ba? So, hindi pwedeng gamitin justification. Pero halimbawa, napuruhan talaga at namatay si General Torre. Hero pa rin si General Torre kasi hindi siya tumakbo sa laban. So, ibig sabihin, namatay siyang matapang, hindi duwag. Di ba ba? Namatay siyang may paninindigan. Lalong sisikat ang pangalan ng pamilya Torre na talaga sila ang totoong matapang. Ngayon, ito na. If Baste loses, he gets his ass handed to him by someone in his mid-50s. That's not just humiliating. It shatters the entire strongman image his last name tries so hard to protect. Yan nga po. Ang problema, hindi pa nangyayari yung boxing. Tumakbo na, chupi nga sabi ni Deo Macalma. So, kahapon pa lang, mga kababayan, nadurog na yung macho image ng mga Duterte. Wala na. Sa mata ngayon ng buong mundo ng mga mamamayang Pilipino, yung mga Duterte, lahat lang ganon, ablada, wala man po talagang ibubuga. Yun ang mga reactions ng mga netizens lampa pala. You see? So walang iba na may kagagawan nito. Si Basti mismo, self-destruction yung ginawa niya. Tulad ng kanyang tatay, tulad ni Sara Duterte. Self-destruction sa sobrang kayabangan. Kasi po sa Bible, yun ang sinasabi. Ang mga mayayabang talaga napapahiya. Niloob ng Diyos na ipahiya ang mga mayayabang. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. It is better to be a lowly spirit with the poor than to divide the spoil with the proud. Inan niyo si General Torre, walang yabang. Yung pag-call niya sa hamon, napaka-humble pa rin ni General Torre. Sabi niya, okay, sige. Pero ang condition ko niya rito, gawin nating charity match, boxing match, para ma-take advantage natin yung situation. Magamit natin sa pagtulong sa mga nasalanta. O, di ba? Napakaganda ng motibo, mga kababayan. So, lalaban siya para sa bayan. Lalaban siya para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pero si Baste gustong makipagsuntukan
Kasi galit siya kay General Torre kasi si General Torre, mga kababayan, yung nag-deliver sa kanyang tatay sa The Hague. Si General Torre po, mga kababayan, nagpatupad lang naman ang batas. You see? So kay kay Baste, ang motibo niya, personal vengeance. Kaya gusto niyang makipagsuntukan. Kinol ni General Torre, napaya siya ngayon. Kasi naganap siya ng palusot para makatakas. Tumakas nga kahapong umaga. Lumipad pa Singapore. You see? Kaya ang lesson dito po, walang kainatnan po ang pagyayabang. Never. Kaya tayo, kuwan lang tayo. Simple lang tayo. Sabi dito, pag siya niya natalo, that is not just humiliating. It shatters the entire strongman image his last name tries so hard to protect. Ngayon, if he backs out, na yun nga po yung nangyari kahapon, then he looks like a hot-headed poser who could not follow through a big mouth with no plan. In short, every possible outcome makes him look worse. There's no win here. It's political suicide wrapped in Jim's shorts. Tama. So anong mukha ang yarap niya sa mga taga Davao sa pagbabalik niya na acting mayor siya? Ang tingin na sa kanya ng mga taga Davao, kubarde. Duwag. Pinahamak niya yung mga taga Davao na ang image ng mga taga Davao matatapang dahil sa kanilang pamilya. You see? Self-destruct ang ginawa, self-destruction ang ginawa ni Basti Duterte sa kanyang kayabangan. Mana sa tatay, sa sobrang kayabangan ni Digong, nandun na siya ngayon sa The Hague. Si Sara, na-impeach. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba, pinaboran siya ng unconstitutional yung impeachment, articles of impeachment. Yung mga justices po ng Supreme Court, majority po, kaalyado ni appointed ni Digong. At saka, hindi man po inabsuelto ng Supreme Court si Sara. Yung more on technicalities po. Kasi daw, nilabag ng Congress yung 1 year barul. O doon man lang po. Pero sa sa issue ng corruption mismo, hindi man po siya absuelto. Pwede pa rin pag-file ng motion for reconsideration or if not, by February, another impeachment case ang pwedeng i-file sa kanya. So, ganun po. But anyway, mamaya natin yun pag-usapan doon sa isang channel natin, Bullseye News on the Go. Dito muna tayo sa boxing match ni sa hamon ni Baste na siya mismo ang umatras. Pinaya niya yung sarili niya. So sabi dito, Torres strategic masterstroke from suntukan to Samaritan. If Baste thought he could provoke a fight and come out looking tough, Torre basically said, cool, but make it for charity. That one move flipped the entire situation. Instead of throwing punches, Torre reframed the challenge as a charity boxing match to raise funds for flood victims. Which means now it's not about pride. It's about helping people. And if Basti backs out, he's not just ducking a fight. He's walking away from disaster relief. That's the checkmate. Yun nga po ang ginawa niya. Tumakas. Kaya yung sinasabi ni Pulong po, malabo po. Kaya sabi dito, while Basti was still posturing, Torre was lining up sponsors for every round, securing support from the likes of Senator Ping Lacson and even getting offers from a casino executive for a venue. Suddenly, Torre looked like the calm, collected public servant, and Baste, the pretty guy trying to punch his way out of a PR slump. And here's the kicker. By going public with it, Torre protected himself too. The charity angle gave him legal and ethical cover. No one can accuse him of unbecoming conduct.
if it is framed as a fundraiser. No one can spin it as a basag ulo if it's for a cause. So now, Baste is cornered in his own trap. If he shows up, it's Torres' event. If he does not, the donations still roll in. And the headline becomes, Mayor skips charity match. Either way, Torre wins. Panalo na po. Kasi, Chope, itong sinabi kahapon ni Pulong Duterte para sakluluhan yung kahihiyan, pagtakpan yung kahihiyan ng kanyang kapatid. Malabo po na makumbinsi yung ating mga mamamayan Filipino. Talagang ang tingin nila sa mga Duterte ngayon, duwag. O na yung kanyang tatay, magdi-jet ski daw. Pagkatapos, hindi man pala pupunta sa West Philippine Sea. Joke man lang pala. Ngayon naman si Baste, makikipagsuntukan. Nagamo ng mga pakikipagsuntukan kay General Torre, nangikol, lumipad pa Singapore. Di ba? Sabi ko nga, mga kababayan, yung mga ancient warriors po, kaysa mapahiya po sa ganitong hamon, kasi siya naghamon, pagkatapos siya yung umatras, sa kahiyan po, nagpapatiho akal na lang yung mga ancient, mga ancient warriors noon. Hindi ko sinabi. Yung ancient yun, hindi ko sinabi magpatiwakal. Magpatiwakal na lang si Baste sa kahiyan. Hindi ko sinabi. Ikinikwento ko lang sa inyo yung history na yung mga ancient warriors, lalo yung mga samurai ng Japan, nagpapatiwakal po sa sobrang kahiyan. Itong sinabi ni Pulong, malabo, sabi niya, kung gusto talaga niyang tumulong, mag-donate na lang siya. Hindi na kailangang idan pa sa suntukan. This is not showbiz. We need public servants focus on real solutions, not sideshows. Malabo po, Congressman Pulong, kasi ang naghamon po, ang nagsimula ng showbiz, yung kapatid ninyo. Siya yung naghamon eh. Pagkatapos, sasabihin mo, tumulong na lang. Unang-una, si General Torre, kahit hindi pa nagamon si Pulong, dire-diretso yung pagtulong sa mga nasalanta. Kasama si Mrs. Lisa Marcos, nag-distribute ng mga ayuda, una sa nasunugan, tapos yung mga nasalanta ng baha. Kayo, hindi ba namin kayo nakikita? Ito si General Torre, kasama si First Lady Lisa Marcos. Tumutulong sila kahit napaka lakas ng ulan, You see? Ang tanong, asan si Sarah? Si Inday? Dapat si Inday tapos si Baste nagsasagawa na rin ng relief operation. Wala nandun sa Dahig si Tapos diretsong South Korea para sa Maisog Rally. Di ba? So iba yung mga sinasabi ninyo sa aktual ninyong ginagawa. Yan ang problema. Ito yung sinabi ni Jerry Baha. Jerry Baha kay Mayor Baste, sayang ang tato mo. Sana maging aral ito sa mga matatapang at sa mga may tato, sabi ng veteranong broadcaster na si Jerry Baha. Yan Hindi pa man natutuloy ang tinaguriang charity boxing match sa pagitan ni na acting Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte at PNP Chief General Nicolas Torre, ay tila bugbog sarado na ang alkalde dahil sa kaliwat kanang pagbatikos na inabot nito sa mga kilalang media personalities. Sayang ang tato. Naku, Mariuset, ang naging reaksyon ni Baha nang mapanood ang video ni Mayor Baste kung saan naglatag ito ng kondisyon kay Torre upang matuloy ang kanilang pinananabikang charity boxing match na pinanukala ng General na gawin sa Rizal Memorial Coliseum sa Linggo, July 27. Imbes tanggapin ang payag ni Torre na handa itong sumabak sa 12 rounds ng boxing, hinamon ni Baste,
ang PNP chief na kumbinsihin mo na si Pangulong Marcos Jr. na maglabas ng direktiba na nag-aatas sa lahat ng elected officials ng gobyerno na sumailalim sa hair follicle drug test. Huwag basta maghahamon. Piliin mo rin ang hahamonin mo. Baka patulan ka, mensahe ng broadcaster kay Baste. Kahiya-hiya, biro mo, ibigay mo pang kondisyon ay hair follicle test ng lahat na opisyal ng gobyerno, anibaha sa kanilang programang 2x2. Backfire lahat. Durog na durog si Baste. Yan ang mga reactions ng tao. Edwin Cadjon, ubod ng yabang ni Baste, sobra daldal, bakla. Sabi ni Rafael Sosa, baka kaya ayaw na kasi maghuhubad, may tato dragon katulad ng kapatid niya, makikita ng taong bayan na pamilya nila member ng triad gaya ni Pulong, pinaghuhubad ay no way ang sagot. Sabi ni Bobby Reyes, like father, like son. Playlist ni Baste, the reasons, more than words. These words, just give me a reason. You are the reason, laban o bawi, wag na lang kaya. You see? Sabi ni Bandam Chinbars, pinahiya mo mga taga Davao, naghamon sa bifollicle test, anak ka nang. Sabi ni GC Variety Bid, General Torre, go, go, go. Fight, fight, fight. Baste, flight, flight, flight. You see? Sabi ni Chito Paz, di lahat ng may tato ay matapang. Meron nga ako alam na ang laki ng katawan, puro muscle ay halos buong katawan. May drawing ng sari-saring pinta. Kasama siya ng tropa niya. Nakatambay, biglang may nagbiro, sumigaw lang ng may daga. Si Matso napasigaw, ay! Bading bersyon. Sabay talon. Nagkabukingan tuloy na bada pala. Pam-front lang pala yung macho image at tato niya. Yung mga reactions dito sa ating vlog kahapon. Sabi ni Jesse Fonte, kapag naunang hangin, bagyo ang anihin. Yan Baste. Sabi ni Remigio Balyon, hindi pa nga napipirmahan ng tatay mo ang waiver sa bank account ninyo. Hihirit ka agad ng waiver sa boxing match. Nadama yung bank account sa waiver. Sabi ni Ronel Asanya, pamilya ng madaldal. Sabi ni Paulino Manalastas, kalukuhan na lang yang alam ni Pulong. Yung kapatid niya ang papirmahan niya ng waiver para lumaban. May waiver na po na inanda yung GAB. May mga rules na para masiguro na walang mapapahamak, walang mamamatay. Di ba? Kasi hindi man sila mga professional boxers. So, nag-set na po ng rules. So, walang rason para hindi lumaban si Baste. Unang-una siya yung naghamon. Yung sinasabi ni Pulong na baka mapuruhan, hindi mangyayari yon. Kasi may referee po na mga professionals. Aawatin nila kaagad pag medyo delikado na. Ganon po yon. May waiver na, saka quit claim. So ano pa? Anong rason bakit lumipad? Sayang yung tato, sayang yung preparation ni General Torre. Siya na mismo nag-ayos, pupunta lang siya naman doon. Pati yung preparation ng ring, pati mga sponsors, siya na yung nag-coordinate sa mga, ang daming nagka-interest na sponsors pa. Gusto nilang tumulong. Kaya nga, diretso yung ayuda. After ng boxing match nila, diretso na sa pag-ayuda. Di ba napakaganda? Kaya lang talagang naduwag si Baste, tumakas pa Singapore. Baka gusto ni Pulong na siya na lang ang lumaban para ibangon ang nasirang reputasyon ng kanilang pamilya sa kaduwagan ni Baste. Pwede. O kahit sino sa mga Duterte. Yung mga bata pa, magipagsuntukan kay General Torre. Boxing match. Ano pa? Ayaw ni Pulong o ni Baste. O di si Pulong. Kasi si Pulong matapang din. Sabi niya. Sabi nila. Di ba? Yun naisip dito.
Pulong, itayo mo yung pagkaduwag ng pamilya mo. Ikaw na lang ang lumaban kay General Torre. Sabi ni Pantaleon Jr. Si Pulong na lang ang pumalit para hindi mapaya ang mga DDS. Ito, tumawa. Kaya lang matapang noon, panahon nila kasi ginamit nila ang mga kapulisan sa Davao. So ang ibig sabihin, ang matatapang, yung mga pulis, i-police si General Torre, taga Mindanao. You see? Pulong, ikaw na lang ang pumalit kay Baste kung matapang ka. Daming kondisyon, di na lang lumaban kung lalaban. Kung silang pamilya kaya ang unang magpa-drug test. Congratulations, Sir, Chief General Nicolas Torre, winner by default. Dapat kinuha ni Baste si Roque at Panelo na trainer. Napaya yung lahat na buong pamilya at mga supporters ni Digong. Sabi ni Henry Geyser, the role of the game is that ang hinamon ang nagbibigay ng mga kondisyon. Kahit malaki ang younger age advantage ni 37-year-old Bastos Duterte compared to 55 years old General Torre. We fully support General Torre who is focused on trabaho lang to serve the Filipino people in accordance with his constitutional mandate. Sus Pulong, kapatid mo naghamon, daming palusot sa pamilyang Pisot, duwag talaga. Naduwag lang kaya marami dahilan, sila naghamon tapos iniba ang usapan. Hindi ako makapaniwala na Dabawenyo duwag, mayor pa naman. Kung ano dinadaldal, sinasakyan lang ni General Torre, he takes it seriously, fighting for pride and dignity of the police institution. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga DDS, gumawa sila ng AI, General Torre at ni Pulong. Tapos, nagboboxing yung dalawa. Pinapalabas nila, magaling sa pakikipagsuntukan si Baste. Hindi pala Pulong, Baste. Ito, ang pinapakalat nila na binubugbog ni Baste si General Torre. Ganon sila dyan sila magaling. Gumawa ng mga fake video. Ang referee si Digong. Duterte, knockdown siya, knockout si General Torre. Yan ang pinapalabas nila. Gumawa na lang sila ng AI video para palabasin talo si General Torre. Itumakas na po yung inyong manok. Tumakbo na. Yeah. Talaga itong mga DDS kung ano-anong pinagagawa. Mahilig sa fake video. Si Trump pa yung nagtaas ng kamay. Winner si Pulong. Si Baste. Lupay-pay si General Torre sa AI video nila. Kita ninyo, binabaliktad lahat. Lahat ng kwento nila baliktad. Si General Torre, tuloy lang ang preparation. Sineset up na po yung boxing ring. Look, boxing ring is being set up by Philippine National Police personnel at the Rizal Memorial Coliseum in Manila on July 25, ahead of the charity boxing match between PNP Chief General Nicolas Torre and Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Sige lang sila. Kahit walang dumating na walang dumating na Baste Duterte. So, ang lesson dito, wag mayabang, wag maghamon kung hindi kaya. Isipir ang bibig. No talk, no mistake. More talk, more kahihiyan. More mistakes. Anyway, mga kababayan, yung mga gusto pala na mag-negosyo nito, I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Ang dami ng inquiries po.
Yung gusto magnegosyo nito, mag-contact na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Kung hindi sa akin, dumiretso kayo sa akin po. Sa messenger ko, Dante Maravillas, or sa Dante Maravillas vlog. O sa aking anak na architect entrepreneur. Yan o. Magnegosyo po tayo para gumandang buhay. Okay po? Paturo kayo sa aking anak kung paano ang pagbibenta nito. Pagnegosyo, distributor. May orientation naman po. Yung gusto naman ito na dati nating product, Firmax Firming and Lifting Cream. May order sa akin ito from America po. 30 boxes. Di ba? Maraming salamat sa ating mga clients, mga customers natin. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating bagong channel, Life with Dante M, click subscribe niyo po. Lagi nating tatandaan po, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.